Okay mga ka-trigger, bago ako bumati ay gusto kong basahin ang kahilingan ni A_Chavez. Okay, ito ang kanyang kahilingan. Sir, sana po makapag-video ka. Alin ba lang ang dapat ang langisan sa 1911 at gaano kadami ang langis at alin ang huwag papahira ng langis. Salamat po. Okay, actually, may nagtanong din sa akin ng may nag-request din sa akin kung paano ang pagbaklas at pagbuo ng 1911. So, isasabay ko na. So, kasi isa lang naman yun eh. Di ba, pagkatapos nating linisin ang ating mga firearms ay dapat naman natin langisan. So, ayan kaya ang gagawin natin ngayon ay babaklasin natin at lilinisin natin at ito tuturo ko rin ang paglinis. Actually, meron akong ginawa na paglilinis. Kaya hindi ko nagagawin yung paglilinis na ituro ko na yun. So, ang gagawin lang natin ay babaklasin natin tapos ay lilinisan na yung paglilinis hindi ko na ituturo. At ang kahilingan ni Chavez, alin ang mga dapat langisan at yung mga parts na dapat hindi langisan. Okay, ayan, yan lamang. At tapos bubuuhin natin. Okay, bago tayo magpatuloy ay gusto ko lamang batiin ang lahat, lalo tigit ang ating mga OFW, saan man panig kayo ng mundo, ano man ang oras dyan, at ano man ang ating ginagawa. Dalangin ko ay ilayo tayo ng pumaykapal sa disgrasya, sa mga kapahamakan, at ingatan po natin ang ating mga sarili na tayo ay huwag magkasakit sapagkat pag tayo nagkasakit walang mag-alaga sa atin. Ayan, at sa ating mga subscriber, viewers, maraming salamat sa inyo sa inyong panonood at please pakishare yung ating mga videos at kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, ito na ang channel na para sa inyo. Okay, at gusto ko lang pasalamatan din ang mga hindi nag-i-skip ng ads sapagkat malaking tulong yan para sa ating 6 na estudyante na tinutulungan ng pag-aral. Bagaman hindi ako nagbabayad ng tuition yung kanilang mga pang-allowance, sapagkat hindi naman tayo nagbibigay ng scholarship. Pang-allowance lang binibigay natin, 6 sila. So mga single parents ang kanilang mga magulang, kaya tinutulungan natin. At yan, meron tayo ditong GCash number na po pwede ninyong pagpadalhan kung gusto ninyong tumulong. At maraming salamat kay Alfredo Isidro at doon sa nagpakilalang Ordosify na nagpadala sa atin. At yung pang mga ibang nagpadala, mag-message kayo kung anong pangalan ninyo dahil gusto ko kayong pasalamatan. Hindi na kailangan, wag na ninyong ilagay kung magkano yung pinadala ninyo. Hindi na importante sa akin yung value ng pinadala ninyo. Ang importante, nakatulong kayo at maraming salamat. Gaano man kalaki yan, gaano man kaliit yan, yan ay makatulong sa ating mga estudyante. Yan po ay ang aking anak na aking tresurera. Okay, at natutuwa yung ating mga estudyante dahil nadadagdagan yung kanilang allowance. Actually, marami nga yung mga field trip kaya abonado ako sa ating Actually, malit lang naman yung kinikita natin sa YouTube. Pero tayo naman ay nakapagpatapos na ng mga anak, wala na tayong pinapag-aral, it's time naman na tayo ay makatulong. Okay, yan, at maraming salamat sa inyo. Ayan, pupuntahan na natin ang kahilingan at una muna ay magbabaklas tayo ng 1911. So, bago natin pagpatuloy, checkin muna natin kung may magazine, tanggalin natin at check natin ang chamber kung may bala. Okay, ayan. So, maghanda lang tayo ng isang tray na paglalagyan natin sapagkat wag natin ikakalat at yung paglalagyan natin ng mga maliliit na pyesa. Okay, so may nag-comment sa akin na hindi daw ako graduate ng ROTC dahil hindi daw ako marunong magbaklas ng 1911. So, masyadong judgmental si Lulu. Tinignan ko yung profile niya ay senior citizen. At ako'y saludo sa mga nakagraduate ng ROTC. Sinasaludohan ko yan.
Pero hindi natin pinagmamalaki na tayo nag-graduate ng ROTC. Wala po yan dyan sa pagbabaklas. Wala pong kaugnayan ang ROTC sa pagbabaklas ng baril na 1911. So ayan. At kasi ang 1911, nagbaklas ako dito ng 1911, nag-umpisa ako dito sa slide stop. May nag-comment hindi daw proper yon. Ang proper daw ay dito mag-umpisa. Kung may stabilizer o full length, kung may full length spring guide, recoil spring guide, mahirap pong baklasin dito yan. Kasi yung spring guide sumasabit dito sa bushing, Pag ibinaba ninyo kasi itong housing ng spring, may iwan ngayon yung spring guide. So sasabit yan dito, hindi ninyo ito maipaling, hindi ninyo maikot. So mahirap 'yun. Kaya ang turo ko, pag may spring guide, dito kayo magbabaklas sa una. Pagbabaklas na ganun. So ayan, tinuturo ko lang. Kaya ang gagawin natin dito, babaklasin natin. So sundin na natin yung proper kuno. Okay, dito na tayo magbaklas dahil wala naman itong spring guide. Recoil spring guide yan. Pag nabaklas natin yan, ibalik natin itong bushing. Ibalik natin para mabunot natin ito. Yan, pag nabunot natin yung bushing na yan, ilagay na natin sa ating lagayan, ay pwede na natin siyang tanggalin na natin yung kanyang slide stop. Itatapat natin yun doon, may tapatan yan dyan, at ipupos natin dito sa kabila. Pag napos natin sa kabila, saka natin bubunutin yung kanyang slide stop. At yan, at matatanggal na natin itong kanyang slide. Yan. Pag natanggal natin yung slide, set aside muna natin itong receiver. Okay, i-hammer down na natin. Yan, pagkatapos niyan, ay unahin muna natin ang slide. Yan. Tanggalin na natin ito. Ilagay na natin niya sa tray. Tanggalin natin ang barrel. Yan. At ibaba natin yung barreling. Ayun. Yan. At mas maganda, ibaba na natin din yung camera para nagamit na tayo ng table. Yan. So, tatanggalin na muna natin yung kanyang firing pin. Pagtanggal ng firing pin yan, kukuha lang kayo ng isang pansundot sa firing pin para matanggal natin yung kanyang retainer. At meron itong firing pin na pin black. So ipupos natin para maitulak natin yung firing pin. Kasi hindi natin matutulak yung firing pin yan pagkano. Pagkatapos ay susungkitin natin pataas. Pag natulak natin yung firing pin, susungkitin natin pataas itong kanyang retainer. Yan o. Yun, ingatan lang natin na harangan ng ating kamay sapagkat ito na yung kanyang retainer. Tatalsik yung firing pin dahil may spring yan. Yun. Ito na siya. Yan. At tanggalin na. Meron kasing mga series na na wala itong firing pin block. So, tanggalin natin yung firing pin block niya. Yan, ingatan natin yung spring. Lagay natin sa ating lagayan. Pagkatapos yung kanyang extractor ay tatanggalin din natin. Susundutin natin siya ng tutulak natin muna dito sa dulo. Yan, tutulak natin para lumabas yung kanyang ito. Ngayon, yan ay sasabit ngayon yung kanyang pinakang claw dito sa Kaya, tutulak din natin ito. Yung palabas dito at mabubunot na natin siya dito sa kabila. Okay? So, ito na yung kanyang extractor. So, wala na tayong dapat tanggalin dito. Hindi naman importante ang mga
site. So ayan, punta na tayo dito sa kanyang receiver. Tanggalin na natin yung kanyang grip. Okay. Dapat may lagayan tayo ng mga tornilyo. Ang tekniko sa sa pagtatanggal, ay ko sinasabi, yung una ninyong kinabit ay yung una ninyong tinanggal ay huli ninyong ikakabit. At yung huli ninyong tinanggal ay una ninyong ikakabit. Yan. Yan ang teknik niyan. Ayan. Yun, at tanggalin na natin yung kanyang packmayer, ang grip niya. So, ayan, at pagkatapos niyan ay pwede na natin tanggalin yung kanyang thumb safety, ambidextrous ang thumb safety niya. Mas maganda kung ito muna tatanggalin natin para hindi tayo mahirapan mag-cock. Ang pagtanggal nito ay sa kanan, pakaliwa lahat ang mga pin ng 1911. So kakailanganin lang natin ng pin puncher para may labas natin yung pin ng ng kanyang main spring housing. So may pin siya. Yan, at matatanggal na natin yung kanyang dito sa loob ang main spring niya. Set aside na muna natin yan. At ito, matatanggal na natin yung kanyang lip spring. Ayan yung lip spring niya. Pagkatapos ay tatanggalin na natin yung kanyang ambidextrous na thumb safety. So ayan, ang paggano nito ay medyo papakiusapan ninyo, wag ninyong pupursahin, baka maputol yung kanyang uga-ugain lang ninyong ganun, uga-ugain ninyo. Ayan. Pero dapat nakakakyan para lumabas. Hindi yan makakaano. Yan, pag natanggal na ninyo, ayan. At matatanggal na ninyo yung kanyang thumb safety. Pagkatapos ay yung kanya namang hammer. Okay, yung hammer. Yan. Ito, pin. Hammer. Kasama yung strand niya. Matapos itong grip safety. Ayan, at matatanggal na ninyo ang kanyang disconnector at sear. Sundutin ninyo siya dito para lumabas. Nakalimutan natin yung pin, tanggalin natin yung pin. Okay? Ayan yung pin. Ito yung pin niya. May pin ang disconnector at saka yan. Ayun. Yung sa mga hindi pa sa ulado to, kinakailangan tandaan ninyo ang posisyon niyan. Okay? Tatandaan ninyo ang posisyon niyan, yung ganyan yan. Ganyan ang posisyon niya. Ito ang bandang sa likod. Okay? Dito maraming yan ang posisyon niya. At itong parang pala na ito, nakaano yan dun. Ganyan ang posisyon niya. Ito lang ang tatandaan ninyo. Yung position na yan. Okay? Pwede na nating ilagay yan dyan. Pagkatapos nyan ay yung mga Series 80, meron itong safety dito. Yung disconnector ng safety block. Okay? Kailangan nating set aside dyan. Yung mga Series 80 meron yan. Okay, pagkatapos niyan ay ito ng kanyang trigger. Ang pagtanggal ng trigger, dapat natin tanggalin itong kanyang tanggalin natin itong kanyang magazine release. Okay, ipipress ninyo yung magazine release dito. Pagkatapos ay ikutin ninyo ito ng pataas. Okay?
Okay, pag naikot ninyo yan, ganyan, ay matatanggal na ninyo to. Okay, wag na ninyong ibabalik dahil matatanggal kahit hindi na ninyo kasi tanggalin itong ano. Yan. Bumara. Yan. Okay, ang pagtanggal naman itong spring na to ay ididiin lang ninyong ganon at ikot ninyo pabalik. Okay, hindi ko na muna tatanggalin dahil hindi naman importante. Okay, pero papakita ko rin sa inyo yung pagtanggal niyan pag bubuuhin na. Ayan, at matatanggal na natin ang kanyang trigger kasama ang kanyang magazine ring. Ayan na, tanggal na lahat. Ganun lang ang pagtanggal niyan, no? Naka 15 minutes tayo kasama yung intro. Okay, ganun lang kadali. At wag natin kalilimutan na tanggalin din itong kanyang plunger kasi baka mahulog. Yan yung kanyang plunger. May spring yan. Maliit yung kabilang dulo, medyo malaki yung kabilang dulo. So, ilalagay din natin yan dyan. So, ayan. Ganun ang pagbaklas. At sa part 2, dahil hanggang 15 minutes lang ating video, yung pagbubuo na sa part 2. Okay, ito ang inyong Pinoy instructor. At magpapaalam lang muna at para hindi kayo mainip hanggang 15 minutes lang, naka 16 seconds na 16 minutes na tayo and 30 minutes. So magpapaalam na muna tayo sa second part yung pagbubuo. Okay, at mag-iwan lang ako sa inyo ng salitang God bless us all. Thank you very much.